Next subject na naman, si Mr. History na naman, ang pinaka-boring sa lahat. Okay, class, good morning. Good morning, sir. So, class, ngayong araw, meron ako papagawa sa inyong performance. Itong performance na to is iba siya. Hindi siya video, hindi siya documentary. So, ang gagawin ninyo, maghahanap kayo ng hero na malaking may ambag niya sa kasaysayan natin pero hindi siya kilala. Sir, kung nakalimutan na siya, paano pa natin siya hanapin? Alam niyo, class, minsan, ang kasaysayan ang naghahanap sa inyo. Sir, kailan pa ang deadline? So, ang deadline will be next week. Score namin kanina sa PR2, 3,800. Kayo, anong score? Minus 500 kami. Kami ata sa 4,000. Ewan. Wow! May si Leo. Kaya po muna kayo dyan, butan ko lang si Lia. Uy, kanina ka pa nagsasalita dyan. Nag-memorize ka ba? Hindi. Halika na nga, tara na sila i-reject. Naalala ko nga pala, may hinahanap nga pala akong tao. Kaya ka pa nag-ahanap dyan. Ano pinakahanap mo? Meron po ba kayong libro ng panahon ng 1944? Libro nung panahon 1940. Sandali. May alam mo po. Ito lang yung libro na hanap ko nung panahon ng 1944. Daniel Bautista? Sino to? Kapag naalala mo siya, malalaman mo ang totoo. Uy, Lilia, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tara na! May nakalimutan ba ako? Nahanap pa na ako. Tagal na kitang hinihintay.
Ang weird naman nangyayari ngayon. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa akin. Ano ba yan? Nandito ka na naman. Ano ba kailangan mo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin. Ano ba sinasabi mo ako may kailangan sa'yo? Hindi naman kita kilala eh. Di mo ba namumukhaan ng taong asa litrato? Ha? Daniel Bautista? Sino to? Ikaw si Daniel Bautista? Tama ka, Binibino. Sa wakas, naaalala mo na rin ako. Isa ka ba sa makalimutang bayani? Sa paglalim ng ating pag-uusap, ay mas malalaman at makikilala mo ang aking story. Maraming taon na ang lumipas mula na mawala ang pangalan ko sa kasaysayan. Marami na ring nakalimot sa akin at sa katotohanang ipinaglaban ko. Taong 1944, isa lamang akong ordinaryong estudyante. Katulad ninyo, pumapasok ako sa paaralan, nangangarap, tumatawa kasama ang mga kaibigan at tumaasang balang araw ay magiging maayos ang kinabukasan namin. Ngunit dumating ang digmaan. Dumating ang mga Hapones at kasabay nilang mawala ang katahimikan ng aming bayan. Ang mga tahanan ay napuno ng takot at ang bawat araw ay naging laban para mabuhay. Noon, may mga Pilipinong lihim na lumaban para sa ating kalayaan. Isa ako sa mga napiling tumulong sa kanila. Hindi bilang sundalo, kundi bilang isang ordinaryong binatang handang magsakripisyo. Pinagawa nila sa akin ang isang bagay na alam kong magpapabago sa buhay ko. Kailangan kong magkunwaring nakikipagtulungan sa mga Hapones upang mailayo sila sa tunay na kinaroroonan ng mga gerilya at mga pamilyang kanilang pinoprotektahan. Sa bawat araw na nakikita nila akong kasusap ang mga sundalong Hapones, unti-unti ring nawawala ang tiwala ng sarili kong kababayan. Narinig ko ang bawat bulong, bawat paratang, Isa pa rin siyang kaaway. bawat salitang traidor na ibinabato nila sa akin. Sakit dahil alam kong ang mga taong galit sa akin ay siya ring mga taong pinaglalaban kong mabuhay. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin ng totoo. Ngunit kapag ginawa ko yun, malalagay sa panganib ang lahat ng taong umaasa sa akin. Kaya pinili kong manahimik. Hanggang dumating ang araw na hinatulan nila ako. Hindi nila hinayaang paliwanag ko ang aking panig. Sa kanilang mga mata, sana akong traitor sa bayan. At sa mismong mga kamay ng sarili kong mga kababayan, doon nagtapos ang buhay ko. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng aking buhay, ang katotohanang namatay akong kinamumuhian ng mga taong buong puso kong ipinaglaban. Lumipas ang mga taon, nanalo ang ating bayan. Nakamit ang kalayaan, ngunit ang pangalan ko nanatiling burado. Walang nakaalam ng totoo. Walang nagtangkang hanapin ng kwento ko. Hanggang sa dumating ka, Lia. Hindi kita hinanap upang ipaghiganti ako. Hindi ko kailangan ng mga monumento o ng pagkilala. Ang hiling ko lang ay maibalik ang katotohanan. Dahil ang isang bayani ay hindi lamang namamatay kapag nawalan siya ng hininga. Namamatay rin siya kapag tuluyan ng nakalimutan ng kasaysayan ang kanyang pangalan. At doon nagtapos ang aking kabanata. Kabanatang hindi na masasaksihan ng iba pang henerasyon. Ipapangako ko, Daniel, hindi ka na muling makakalimutan. Okay, class, good morning. Okay, class, who want to present their outfit first? Yeah, you may go first.
ay sobrang mahalaga para sa atin dahil tututunan ko kung paano ang sakripisyo ng ating mga bayani para sa ating bayan. So, ang title na ito ay The Lost Chapter.